Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Napahawak ako sa aking ulo na makaramdam ng masidhing pagkirot. Huminga ako na malalim habang unti-unting pinapakalma ang sarili. Nasaan ako? Inilibot ko ang aking paningin sa silid na aking kinaroroonan. Ospital? Napabalikwas ako mula sa pagkakahiga sa hospital na mapagtanto ang nangyari kanina. Sakto namang pumasok ang dalawa kong kuya na batid sa mukha ang labis na pag-alala. Kuya Lohan, Kuya Shahad, masaya kong bati. Akma naman akong tatayo, ngunit sinaway ako ni Kuya Lohan, kaya wala na akong magawa kundi makontentong maupo na lamang sa dulo ng kama. Lumapit naman silang dalawa sa akin at doon ko lamang napansin ang lalaking kasama nilang pumasok sa silid. Itong lalaking may-ari ng sasakyang pumarada sa harapan ng mall ah. Anak nga ng 70 puting-kuting. Anong ginagawa nito dito? Napatingin rin sila kuya sa direksyong tinitingnan ko. Tumingin ako sa kanilang dalawa na tila ba nagsasabing, sinong hinayopak na anak na butiking hindi tuli na yan? Look, bunso? Siya nagdala sa'yo rito sa hospital. Paliwanag ni Kuya Lohan. Yes, I'm the one who bring you here, Miss Albert Belmonte. Pakilala pa nito sa hindi malamang dahilan, ay tila nag-aalangan pa itong sabihin ang buong pangalan. Albert Belmonte? Bakit tila familiar sa akin? Parang normal kong naririnig araw-araw ang pangalan na yon. Sumagi si isipan ko na ito nga palang may-ari ng AA Mall na itinayo sa bayan. Gusto kong pektosan ng sarili ko sa inasta ko sa lalaking kaharap. Nakakahiya ka, Ella? Parang gusto ko na lamang lumubog mula sa kinauupuan ko at lamunin ng lupa. Maupo po kayo, Mr. Belmonte. Alok kong sabay turo sa sofa sa gilid malapit sa aking kama. Maraming salamat nga po pala sa pagdala sa akin dito at humihingi po ako ng depensa sa inasal ko kanina. Pagpapatuloy ko pa, nakakahiya talaga. Ayos lang, miss. Ella di makita, sir. Pwede rin po ang Ella na lang, sir. Pagpapakilala ko pa. Ella di makita? Parang hindi makapaniwalang anas nito at tumingin pa kina kuya na tila ba nanghihingi ng paliwanag. Bakit parang kilala niya ako? Base sa kung paano niya ako tingnan. Naguguluhan man sa nakikita ko kung paano itong tumingin sa akin na tila inaarok ang kasulok-sulukan ng aking kaluluwa. Hindi ko maiwasang mapatanong, anong koneksyon ko kay Mr. Albert Belmonte? Sa mga sumunod na sandali ay sila Kuya Lohan at Kuya Shahad lamang ang nag-uusap kasama si Mr. Belmonte na hindi maipaliwanag sa kadahilanan ay madalas kong nahuhuling sumusulyap sa akin. At kahit mahuli ko man na tumitingin, ay hindi man lamang ito umiiwas ng tingin. Habang magkatagpo ang aming mga mata, hindi ko maiwasang huwagtong kitigan pa. Nakakahipnotismo ang mga mapupungay nitong mga mata. Pero nababanaad ang lungkot at pangungulila sa mga matang yon. Hindi ko alam kung bakit tila may kutsilyong tumarak sa aking dibdib habang nakatitig sa mga walang buhay na matang iyon. Saglit pa, ay tatlong magkakusunod na katok sa labas ng pinto ang umagaw sa aming atensyon. Isang medyo may edad na lalaki ang pumasok at batang lalaking marahil ay nasa 8 taong gulang na. Napako ang tingin ko sa mukha ng bata. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maintindihan. At ang batay kamukhang kamukha ni Mr. Belmonte.
Hindi pa ako nakahumas sa pagkalito nang bigla na lamang tong tumakbo papalapit sa akin at walang pagdadalawang isip na yumakap sabay hagulgol. Tila nilukumos ang aking dibdib sa tunog na mahikbing nito. Bakit parang familiar ang pakiramdam ng mga yakap nito? Bakit parang may pangungulila akong naramdaman sa aming dalawa ng batang to? Mommy! Mommy! Humikbi pa rin itong sambit at ang tingin ko, si Mr. Belmonte ay nakatingin to sa taas na tila nagpipigil sa pagluha. Ang dalawang kapatid ko naman ay tila maluha-luharing nakatingin sa akin. Anong nangyayari? Sino sila sa buhay ko? Anong connection ko sa kanila na ganoon na lamang ang paninikip ng aking pakiramdam sa inasta ng batang nasa mga bisig ko ngayon? At bakit mami ang tawag sa akin? Mami? Naguguluhan kong bigkas. Agad namang lumapit si Mr. Belmonte sa batang lalaki at may ibinulong at narinig ko na lamang na sumagot ng opo ang bata. Tumingin muli ang bata sa akin at mas hinigpitan pang pagkakayakap nito pero hindi na ito umiiyak. Pasinghot-singhot na lamang. Opo, mami po kita. Masigla pa nitong sambit. Ako po sa Alexander Belmonte, 8 years po at ako po yung baby boy mo po mami. 4 po ako. At ipinakita pa nito ang 4 na daliri habang nagpapakilala. 4 pong edad ko nang bigla ka na lang po nawala, mami. Kaya 4 years din po kitang na-miss, mami ko. At humikbi na naman ito. Baka sa mukha nito ang matinding pangungulila. Kung akong ina nila, sino ako? Anong nangyarit umabot ako sa ganito? Oo, alam kong nag-amnesia ako. Ang daming bakit na tumatakbo sa isipan ko. 4 years ka na rin pong hinahanap ni Daddy, Mommy. Patuloy pa ng batang sa Alexander at bahagya pa tong tumingin kay Mr. Belmonte. Daddy? It means si Mr. Belmonte ang ama nito? At akong tinatawag yung Mommy? Tila hirap na hirap akong lunukin ng aking laway na mapagtanto ang sitwasyon. Iisa lang ang tinutumbok ng lahat. Akong asawa ni Albert Belmonte. Mami, hinawakan pa nito ang aking mga kamay. Okay lang po na hindi niyo ako maalala. O di kaya si Daddy. Okay lang po, Mami. Naiintindihan ko po. Makita't makasama lang po kita ulit. Sobrang saya ko na po. Kasi Mami, araw-araw ka po naming pinagdarasal ni Daddy na umuwi sa bahay. Kasi sobrang miss ka na po namin. Sobrang mahal ka namin, Mami. Hindi na mahalaga kung hindi mo kami maalala sa ngayon. Alam ko naman po na kahit hindi kami maalala ng isipan mo, nararamdaman naman ng puso mo yung pagmamahal sa amin. Mahabang sabi nito habang hindi pa rin bumibitaw sa akin. Parang may humaplo sa akin puso dahil sa mga katagang binitawan nito. Oo nga, hindi sila maalala ng isipan ko. Pero sa puso ko may bahagi nagsasabing mahalaga sila sa akin. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng aking puso habang nakatingin sa batang nasa harapan ko. At hindi ko mapigilang hindi tapunan ng tingin ang lalaking maluhaluhang nakatingin sa akin. Bakit bukod sa batang lalaking nasa harapan ko, ay tila may kamukha pa ito? Hindi ko lang matandaan, pero parang nakita ko nang may kapareho to. May pag-aalinlangan man ay lumapit to sa akin. Hindi alam ang gagawin. Nakatitig lamang to sa akin na tila pinag-aaralan ng aking muka, na tila ba sinasabing, nananaginip lang ba ako? Langga. Basag ang boses na banggit nito. At hindi na nito napigilang yakapin ako na labis kong ikinabigla. Gusto kong itulak at ilayo, pero may bahagi ng aking pagkataong tumututo ng aking puso. Langga, sobrang miss na kita. 2 kamay, God. At hinawakan nga nito ang aking pisngi, kaya kitang-kita ko ang gwapo nitong mukha na punong-puno ng luha. Kung panaginip lang to, please God, huwag yun na po akong gisingin. Sambit pa nito. Maya-maya pa ramdam kong yumuyog-yog ang aking balikat
kasabay ng paghagulgol nito. Parang sinaksak ng libo-libong patalim ang aking dibdib sa tanawin sa aking harapan. Mahigpit pa rin sa pagkakayakap sa akin ng batang lalaki. Ganun din ang ama nito na ayon sa kanila'y asawa ko. Sa hindi ko may paliwanag ay tila may isip ang aking kamay na gumanti ng yakap sa kanila. Hindi ko alam, pero parang biglang nakumpletong kulang kong pagkatao sa simpleng yakap na iyon. Langga, wika pa ni Mr. Belmonte. Hindi mo man kami naalala sa ngayon, pero handa kaming araw-araw magpakilala sa iyo hanggang sa tuluyan mo na kaming matandaan. Gagawa tayo ng magandang memories kung kinakailangan. Ako, ikaw at si Alexander. Sulitin natin ang 4 na taong nawalay ka sa amin. Hindi mo kami maalala, kaya kaming magpapakilala sa iyo kasi hindi kami nakalimot. Wika pa nito at masuyong hinalikan ng aking noo. I love you Langga ko, my wifey. I miss you so much. At muli na naman akong niyakap. Pagbalik namin, isasama ka na namin pa uwi. Dagdag pa nito at tila doon na lamang ako natauhan. Hindi ako pwede sumama sa kanila. Ayoko. Bigla akong sambit. Hindi ako sasama sa kanila. Andito ng buhay ko. Dito na ako masaya. Hindi ko tatalikuran ng mga taong kumukupo sa akin at kay Alexandra. Si Alexandra. Tatanggapin pa rin kaya nila ako kapag nalaman nilang tungkol sa anak ko? Ilang araw pang pinalipas bago ako tuluyang pinayagan ng doktor na umuwi. Ang daming mga test na isinagawa dahil na rin sa utos ni Albert. Nalaman na rin kasi niya na may temporary amnesia ako. Kaya ang daming konontak ng mga doktor para sumuri sa kalagayan ko. Kahit anong tutol ko, ay ayaw pa rin makinig. Dahil ipinagsisisikan niya pa rin ang asawa ko nga siya. At karapatan at responsibilidad niyang tiyakin ang aking kaligtasan. Lalo pa, at wala pa akong naalala sa mga nangyari bago ako nagpakawala ng aking memorya. Bunso, okay ka na raw sabi ng doktor. Tapos na lahat. Imporma ni Kuya Shahad na ngayon ibitbit ng aking mga gamit. Habang si Kuya Lohan naman ay dahan-dahan akong inaalalayan tumayo na siyang ikinatawa ko. Kuya, nawalan lang ako ng malay pero hindi ako naimbalido. Nakanguso kong wika na agad naman itong pinitik. Sus, kunwari ka pa? Gusto mo rin namang ginaganito ka eh. Huwag ka na nga mahiya bunso, ako lang to. Pangaalas ka pa nito na sinabayan pa ng nakakalokong halakhak. Hindi na ako nakipag-argumento pa sa kanilang dalawa. Patulak-tulak si Kuya Lohan ng wheelchair habang nakasunod naman si Kuya Shahad habang patungo kami sa exit ng hospital. Kuya, tricycle ba ni Mang Carding ang inarkilan mo ngayon? Tanong ko kay Kuya Lohan. Si Mang Carding ang 50 anyos naming kapitbahay na siya ring may-ari ng tricycle na madalas rentahan ng mga kabarangay namin. Pinitik nito saglit ang noo ko. Sus, sa yaman ng asawa mo? Papayag ba yung sasakay ka ng tricycle? Gayong kakalabas mo pa lang ng hospital? Yung nasa loob ka pa nga lang, kulang nilang lagyan niya ng red carpet ang bawat dadaanan mo. Pabalang nitong sagot na hindi ko naman sinita dahil sadyang totoo naman. Malaprinsesa ang trato ng lahat sa akin sa loob ng ospital sa utos ni Albert. Hindi pa man kami tuloy nakakalabas, ay may huminto ng isang magarang Aston Martin sa entrance na agad namang nagpuko ng atensyon. Lalo na ang pag-ibis pa ni Albert na gwapong-gwapo sa simpleng ayos nito. Tila pa slow motion pa sa paningin ko ang pagbaba niya ng kotse. Yung tipong sandaling lumutang ako sa alapaap dahil sa presensya nito, lalo na magkasalubong ang aming paningin. Sa nakakawalang ulirat nitong pagtitig, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Yun na ba yung tinatawag nilang spark? Napangiti ako sa isipan, lalo pang hindi ko napigilan ng aking ngiti. Nang naglakad na si Albert palapit sa amin, habang hindi pa rin inaalis ang mga mata sa akin. Hi,
Simpleng bati nito at tumingin kina Kuya Lohan at Kuya Shahad bago ibinalik ang paningin sa akin. Kamusta na langga? Okay ka na ba? Usisa nito at kinintalan pa ako ng halik sa noo. My God! Teenager feels ako the moment he kissed me on my forehead. Para ako nagdadalaga sa inaakto ko. Nakakahiya. Okay naman na ako. Simpleng sagot ko sa kanya. Siya nang tumulak sa wheelchair ko habang nauna nang nilagay ni na kuya mga gamit sa sasakyan. Sir, kayo na pong bahala kay Bunso. Maya-maya dinig kong wika ni Kuya Shahad kay Albert. Magtatanong pa sana ako pero sumagot na si Albert. Okay lang. At saka, ilang beses ko bang sasabihin Albert na lamang itawag niyo sa akin? Itinuring na kayong kapatid ng asawa ko, kaya hindi na kayo iba sa akin. Bukod pa, napakalaking utang na loob ko sa pamilya niyo. Rinig kong sagot ni Albert na may halong paninita na agad namang sinagot ng pagkibit-balikat ng dalawang lalaki. Nauna na ngang umalis sila kuya, na tingin ko'y babalik pa sa trabaho. Agad naman akong inalalayan ni Albert na makaupo sa tabi ng driver's seat at isinara ang pinto at mabilis na umikot papuntang driver's seat. Sandali pa itong nawalang ng imik at nagulat pa ako nang bumaling to sa akin. Don't forget to always put your seatbelt, aniya, at kinintalan pa ako na mabilis na halik sa pisngi na alam kong sa mga sandaling yon ay kulay kamatis na ang aking pisngi. Abat, namimihasa sa libreng kiss. Sus, pa-virgin ka pa Ella? May 8 years old ka na ng anak, ibig sabihin more than kiss pang ginawa niyo noon. Sita ng isipan ko. Napailing ako sa naisip. Nakakahiya. Kung ano-ano kasing mga masisyosang pumapasok sa isipan ko. Langga, okay ka lang ba? Usisa pa ni Albert. Marahil ay napansin ang pag-iling-iling ko. Okay lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Mabilis kong sagot. Alangan namang sabihin kong iniisip kong paghalik niya sa akin. Hindi naman na to nagtanong pang muli at nag-focus na lamang to sa pagmamaneho. Ilang sandali lang itanong ko ng AA Mall. Bago pa ako makapagtanong at nagsalita na ito, marahil alam niya ang tumatakbo sa isipan ko. Dadaanan natin sa Alexander. Tulog pa kasi siya nang umalis ako. Ayoko namang estorbohin ng tulog. Wika nito. Napangiti tuloy ako. Ramdam ko na isang mabuting ama to kay Alexander. Hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili. Naging mabuting ina rin kaya ako noon? Naging mabuting asawa? Okay, sagot ko na lamang. At nakita ko itong may papindot-pindot sa telepono nito. At nang tumapat kami sa gusali, at naroon na nga ang mini version ni Albert na nakatayo habang may maliit na maleta sa tabi nito. Gusto na Alexander na magstay sa inyo. Yun ay kung okay lang sa'yo para mapalapit kayo sa isa't isa. Wika nito na tila ba nagpapaalam. Natawa na lang ako. Sa lagay ba'y makakatanggi pa ba ako? Kayong may maleta na tong bitbit? Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon. Pagkahinto ng sasakyan at agad na tumakbo sa Alexander sa pwesto ko at sa Albert naman ay kinuhang bagahe ng bata na inilagay sa sasakyan. Mami! Sigaw pa na Alexander at mabilis akong niyakap at ginawaran ng halik sa pisngi. Kamusta ka na po, Mami? Okay ka na po ba? Malakas ka na ba? At Mami, gusto ko po magstay doon sa inyo. Okay lang po ba? Sunod-sunod ditong tanong sa akin na bahagya pang hinihingal. Ninitian ko to sabay tango. Opo, okay na si Mami at pwede ka magstay sa amin. Sagot ko. At may pag-aalinlangan pa akong sambiti ng Mami. Tumingin ako kay Albert na may maisip ako. Okay lang ba sa'yo na magstay siya sa amin? I mean, ang buhay namin ay hindi katulad ng buhay na nakasanayan niya. Nag-aalala kong tanong. Oo, kasi sanay ito sa aircon at masasarap na pagkaing nakahayin. Kami, nakahayin naman kami kahit papaano dahil maayos ang trabaho nila kuya. Pero kumpara sa mga nakasanayan ng mga to, ay
talagang malayo. Don't worry about Alexander. Hindi mapili ang batang yan at sanay yan mamuhay ng simple dahil hindi ko naman masyadong sinanay sa karangyaan. Sagot nito. Hindi na ako sumagot. Patuloy lamang sa pagmamaneho si Albert habang nakakandong naman sa Alexander sa akin. Concentrate lamang to at diretso sa kalsada ang tingin. Maya-maya pa ay naramdaman kong hinawakan itong isa kong kamay at agad pinagsalikop. Nakaramdam ako ng tila kuryenteng dumaloy sa aking kaibuturan. Bigla ko nakaramdam ng kakaibang init at sensasyong hatid ng mainit at malaki nitong mga palad. Halos kapusin pa ako ng hininga nang dinala nito sa kanyang mga labi at kinintala ng manipis na halik. I love you. I always do. Wika pa nito, sabay tingin sa akin at kay Alexander na nakangitiring nakatingin sa amin. Hindi niya binitawan ng aking mga kamay hanggang makarating kami sa bahay. Hindi ko maiwasang kabahan habang nakatingin sa bahay naming nasa di kalayuan ng kinahihintuan ng kotse ni Albert. Mabilis na bumaba sa Albert at umikot sa side ko at binuksan ang pinto. Nauna nang bumaba sa Alexander at ako naman ay dahan-dahang inalalayan sa Albert pababa. Hindi pa man ako tuluyang nakakababa, ay umalingaw-ngaw ng matinis sa sigaw ng batang babae. Dahilan para muntikan pa ako mabuwal kung hindi pa naging maagap ang pagsalo sa akin, Albert. Mama! Matinis sa sigaw ni Alexandra at agad akong niyakap. Namiss kita ng sobra, Mama. Sabi ni Titi Lohan at Tito Shahad, hindi ka raw okay. Pero ngayon, Mama, okay ka na po ba? Madaldal nitong salubong. Sasagot pa sana ako nang may tumikhim. At nang tingnan ko, ay tila nagtatakang mukha na mag-amang Albert at Alexander. Sa Alexandra, ano ko? Pagpapakilala ko. Binuhat ko naman sa Alexandra at hinarap sa kanila. Kaya kitang-kita kung paano halos lumuwang mga mata na mag-amang kaharap ko. She looks like me. Sabay na wika na mag-amang Belmonte. Ngayong araw ang labos ni Maureen sa hospital, kaya nagpresenta na akong susundo. Iniwan ko lamang sa Alexander sa penthouse dahil ayoko ring istorbohin ang tulog nito. Andoon rin naman si Benji, kaya kampante na ako, bukod pa sa mahigit na seguridad sa buong gusali. Habang dahan-dahan, hindi ako mapakali. Alam mo yung pakiramdam na aakyat ka ng ligaw sa babaeng napupusuan mo? Tapos alam mong may istriktong magulang at may mga barakong kapatid? Higit pa roon yung kabang nararamdaman ko habang papalapit ako sa hospital. Medyo malayo pa ako sa mismong entrance ng gusali, ay tanaw ko ng babaeng pinakamamahal ko, kasama ang dalawa nitong tinuturing na kapatid. Pero sa dalawang yun, ay mainit ang dugo ko kay Lohan, dahil madalas ko tong nahuhuling nakatitig kay Maureen, at alam ko ang kahulugan ng mga titig na iyon. Dahil ganoon ang paraan kong titigan ng asawa ko, ang babaeng nagtataglay ng aking apelyido, ang babaeng bukod tanging pinapangarap ko maging ina ng mga anak ko, ang ina ni Alexander. Lula na kami ng kotse at tinatahak ang daan papuntang penthouse. Ipinaalam ko namang nais na Alexander na magkaroon ng oras para sa kanilang mag-ina, na kahit sa ganoong paraan lamang ay mapalapit silang muli. Makalipas ang mahigit 4 na taon. Hindi ko mapigilang hindi mapasulyap sa katabi ko habang kalong sa Alexander. Mukhang hindi lamang ito iniinda ang bigat ng anak namin. Anak namin, ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko napigilan ng aking sarili at ginagap ang kanyang mga kamay. Nakakaliyong elektrisidad ang aking naramdaman na magdikit ang aming mga palad. Hindi ko maiwasang dampian to ng pinong halik. I love you. I always do. Buong puso kong bigkas habang matamang nakatitig sa kanya at kay Alexander na masayang nakatunghay sa amin. Hindi ko na pinakawalan pa ang kamay nito na tila ba kapag binitawan ko ay maglalaho na rin to sa paningin ko, sa buhay ko.